Noong umaga ng January 27, 2016, isang ina sa Blacksburg, Virginia ang tumungo sa kwarto ng kanyang batang anak para siguraduhing nainom nito ang kanyang mga gamot. Sa loob ng 12 taon, routine na ito ng mag-ina dahil ang mga gamot na ito ay napakahalaga para mapanatiling malusog at buhay ang bata. Subalit noong umagang yon, nang mabuksan ng ina ang pinto ay wala roon ang anak at naiwang nakabukas ang bintana ng silid. Ang mas nakababahala pa, kung kusa mang umalis o dinukot ang bata, naroon at naiwan sa tabi ng kanyang kama ang mga gamot na kung hindi niya maiinom ay maaari niyang ikasawi sa loob lamang ng ilang oras. Ito ay istorya ng isang dalagitang maagang humarap at pinatatag ng mga pagsubok. Gaya ng ibang teenagers, ang nais niya lang ay taong magmamahal sa kanya at tatanggapin siya sa kabila ng kanyang malalalim na pilat. Sa kasamang palad, bukod sa maling lugar siya naghanap nito, ibinigay niya rin ang kanyang tiwala sa maling tao. Ito ang kaso ni Nicole Lovell. Si Nicole Madison Lovell ay pinanganak noong May 3, 2002 sa kanyang mga magulang na sina Tammy Weeks at David Lovell. Bata pa lang si Nicole na maghiwalay ang kanyang magulang at siya ay nanatili sa pangangalaga ng kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay ilang beses na aresto at nakulong, kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataong maging close sa isa't isa. Si Nicole at ang kanyang ina ay nanirahan sa Blacksburg, Virginia sa Amerika. Simula noong siya ay sanggol pa ay napakarami ng pinagdaanan ni Nicole. Noong siya ay 10 buwang gulang pa lang ay sumailalim siya sa isang liver transplant at simula noon ay kinailangan niyang uminom ng anti-rejection medication 2 beses sa isang araw. Sa mga transplant patients na gaya ni Nicole, ang gamutang ito ay panghabang buhay. Pero hindi dyan nagtatapos ang pagsubok kay Nicole dahil bago siya mag 4 years old, siya ay na-diagnose na mayroong non-Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer. Nauwi ito sa acute respiratory distress syndrome, bumigay ang kanyang baga at sa loob ng 6 na buwan, siya ay ilang beses na nakomatose. Kinailangan din niyang isailalim sa tracheotomy na nag-iwan ng malaking peklat sa kanyang leeg. Sabi ng mga doktor, 1% chance of survival lang daw ang mayroon noon si Nicole. Pero muli ay lumaban ang bata at nalampasan niya ang napakahirap na dagok na ito sa kanyang murang buhay. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, sinubukan ni Nicole na maging positibo sa buhay. Ayon sa ina, mahilig sa mga hayop ang anak at ang kanyang favorite ay panda. Ang kanyang paboritong kulay ay blue at mahilig siyang kumanta at sumayaw. Sa katunayan, pangarap niyang makasali sa talent show na American Idol. Mabait at palakaibigan si Nicole, pero sa kasamang palad, naging target siya ng bullying, madalas dahil sa kanyang mga peklat. Tulad ng ibang teenagers, hindi rin mabitawan ni Nicole ang kanyang smartphone at madalas niyang ibahagi sa kanyang social media ang kanyang kalungkutan dahil sa pambubullying nararanasan. Noong January 26, 2016, masayang umuwi si Nicole matapos ang pamamasyal sa mall kasama ng kanyang best friend. Ipinakita pa niya sa inang si Tammy ang binili nilang matching na kwintas. Noong gabing yon, bago umakyat sa kanyang kwarto, gaya ng kanyang laging ginagawa ay binigyan ng isang goodnight kiss ni Nicole ang ina. Kinabukasan, January 27, 2016, 6:30 ng umaga, bago maghanda para sa trabaho ay pinuntahan ni Tammy ang kwarto ng anak para siguraduhing nainom na nito ang kanyang mga gamot. Kumatok siya sa pinto at tinawag si Nicole, pero wala siyang nakuhang sagot. Nang subukan niyang buksan ang pinto ay nahirapan siya dahil tila may nakaharang dito. Nang sa wakas ay mabuksan niya ito, nakita niya na hinarang pala dito ang nightstand ni Nicole. Wala roon ang dalagita at napakalamig sa loob ng silid dahil sa naiwang nakabukas na bintana. Nawawala rin ang cellphone at ang favorite na kumot ni Nicole na may design na minions.
Tumindi ang panic ni Tammy nang makita roon ang anti-rejection medication ng anak dahil alam niya ang posibleng mangyari kapag hindi na inom ni Nicole ang mga ito. Tinawagan niya ang telepono ng anak pero dumediretso siya sa voicemail. Tinawagan niya rin ang ilang kaibigan ni Nicole at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay pero wala siyang nakuhang impormasyon. 7:00 ng umaga nang inireport na ni Tammy na nawawala ang 13 anyos na si Nicole. Mabilis ang naging aksyon ng mga otoridad at maging ng komunidad sa pagkawala ni Nicole. Nasa 1,000 tao ang sumali sa paghahanap sa bata at sila ay gumamit ng mga search dogs, helicopters at mga drones. Nanawagan din sa TV ang mga magulang ni Nicole. Ang teorya ng mga pulis at maging ni Tammy, kusang umalis si Nicole noong madaling araw ng January 27 at dumaan nga ito sa kanyang bintana. Dinala nito ang kanyang phone at kumot, pero iniwan ang kanyang mga gamot. So, ibig sabihin, walang balak magtagal sa labas ang bata. Malakas ang kanilang hinala na mayroong nag-udyok o tumulong kay Nicole na pumuslit mula sa kanyang bahay. Sa kanilang pagtatanong-tanong, nakausap nila ang isa sa mga kaibigan ni Nicole na nagsabing mayroon daw boyfriend ang dalagita. Ang pangalan daw ng boyfriend daw ito ay David, 18 years old at nasa college na. Gustong-gusto daw ni Nicole ang lalaki dahil mabait ito at lagi siyang pinapatawa. Nakilala umano ito ni Nicole online at nakita rin ng kaibigan ang ilan sa larawan ng lalaki pati na rin ang ilang pag-uusap nila ni Nicole sa messaging app na Kik. Agad na kinontak ng mga otoridad ang kumpanya at naghain ng emergency disclosure request para ma-access ang lahat ng mga mensahe ni Nicole sa nasabing platform. Anonymity. Yan ang isa sa mga selling points ng Kik Messenger. Hindi tulad ng ibang platform na hinihingan ka ng active mobile number, working email address lang ang kailangan mo para makapag-sign up sa Kik. Dapat din ay 13 years old or older ka. Pero syempre, napakadali namang dayain yan dahil wala naman silang sistema para ma-verify ang identity ng mga users. Ang anonymity na ito ang dahilan kung bakit napaka-popular ng Kik. Noong 2016, nasa 300 million ang users nito at 70% dyan ay mga kabataan, edad 13 hanggang 24. Ito rin ang rason kung bakit naging kontrobersyal ang app dahil naging pugad ito ng mga online predator at iba pang klaseng illegal na transaksyon. Pero anonymous man ang mga users ng Kik, wala naman silang total privacy. Dahil di gaya ng Viber o WhatsApp, ang Kik ay walang end-to-end encryption. Ang end-to-end encryption ay isang sistema na nagsisigurado na tanging ang sender at recipient lamang ang makakabasa ng mensahe. Kaya hindi ito maa-access ng sinuman, maging ng service providers. Pero dahil wala ang end-to-end encryption ng Kik, naibigay nila sa mga otoridad ang buong chat history ni Nicole. Pati na rin ang IP address ng kung sino man ang kausap nito. Sa kanilang pagsusuri sa chat history ni Nicole, nadiskubre nila ang ilang linggong pakikipag-usap nito sa isang Dr. Tombstone. Ang nasabing username ay na-trace back hindi sa isang registered sex offender o sa isang creepy na online predator. Bagkus, nalaman nila na si Dr. Tombstone ay ang 18-year-old na si David Eisenhower, isang matagumpay na atleta at isang straight A engineering student sa prestihiyosong universidad na Virginia Tech. Walang nailabas na detalye tungkol sa childhood at family life ni David Eisenhower, pero ayon sa mga nakakilala sa kanya, malakas daw ang karisma ng binata at magaling din itong makisama. Masipag at porsigido din ito sa kanyang pag-aaral at sa pagiging student-athlete. Siya ay naging isang state champion sa running noong siya ay nasa high school at naging parte rin ng cross-country team ng Virginia Tech. Sa kanyang freshman year sa university ay mataas ang mga naging grado nito at mukhang malayo nga ang mararating ng binata. Kaya nga nagulat ang lahat nang arestuhin si David sa kanyang dorm umaga ng January 30 sa kasong pagdukot kay Nicole. Sa kanyang interrogation, bagamat dininay ni David na may kinalaman siya sa pagkawala ni Nicole,
Inamin naman niya na kausap niya nga online ang dalagita. Ayon sa kanya, kalagitnaan ng Disyembre 2015 nang nakilala niya si Nicole sa Omegle, isa pang anonymous online chat website kung saan maaari ka makipag-usap sa kahit na sinong user via text or video. Ayon kay David, inaya siya ni Nicole na lumipat sa Kik at doon na nga nila tinuloy ang kanilang pag-uusap. Ang alam daw ni David ay 16 or 17 na si Nicole dahil yun daw ang sabi ng bata. Inamin din ng lalaki na nagkita sila ni Nicole sa labas ng bahay nito bandang 12:37 ng madaling araw noong January 27. Na nakita niya raw si Nicole na pababa mula sa bintana at mukhang 11 years old lang ito. Umatras siya sa plano nilang date. Hindi naman naniniwala sa kanya mga otoridad dahil ayon sa kanilang mga pag-uusap sa Kik, malaki ang posibilidad na nagkita na sa personal ang dalawa bago pa ang January 27 at malamang ay may nangyaring sexual sa pagitan nila. Isang pahayag ni David ang nakaagaw sa pansin ng mga investigador. Ang sabi ng binata, imbes na pag-aksayahan siya ng panahon, dapat daw ay ituon na lang ng kapulisan ang kanilang oras sa paghahanap ng katawan ni Nicole. Noong mga oras na yon, missing pa rin ang status ng dalagita. Sa kasamang palad, kinahapunan ng parehong araw ay natagpuan na nga nila ang hubad na katawan ng 13-year-old na si Nicole Lovell. Siya ay nakita sa kalapit na state na North Carolina sa isang kakahuyan malapit sa border. Ayon sa autopsy, nagtamo ng 14 stab wounds si Nicole at ang saksak sa kanyang leeg ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Wala namang nai-report na ginasa ang biktima. Sa pagpapatuloy ng interogasyon, pinangalanan ni David ang taong pinuntahan niya matapos ang di umano'y na udlot na date nila ni Nicole. Ito rin ang parehong individual na nakunan na kasama ni David na bumili sa Walmart ng isang pala isang araw bago mawala si Nicole. Ang taong yan ay ang 19-year-old na si Natalie Keepers, isang sophomore engineering student na mula rin sa Virginia Tech. Kinabukasan, January 31, inaresto sa dorm ng kanyang boyfriend si Natalie para sa mga kasong improper disposal of a dead body and accessory after the fact. Sa kanyang dorm room, natagpuan sa isang bag ang ang underwear ni Nicole, pati na rin ang Minions blanket na kasamang nawala ng dalagita. At ito ay may mga bakas din ng dugo. Kinalaunan, nakumpirma na ang mga dugong ito ay kay Nicole. Napag-alaman din na pagka-aresto kay Natalie, nagpadala siya ng isang one-word text message kay David, "Police." Ang hindi niya alam, noong mga oras na yon ay nasa kustodiya na ng mga pulis ang lalaki. Di gaya ni David, mabilis na kinanta ni Natalie ang nalalaman niya tungkol sa nangyari kay Nicole. Umiiyak niyang idinetalya ang krimen mula pa lang sa pagpaplano nila nito. Ayon sa kanya, naikwento daw ni David na may posibilidad na nabuntis nito si Nicole. Para makaiwas sa problema at matakasan ang posibleng kaso, nagpa siya si David na dispatchahin si Nicole. Ayon sa pahayag ni Natalie, mga CCTV footages at ilan pang ebidensya, nabuo ng mga investigador ang timeline ng krimen. Early January 2016 nang ibahagi ni David kay Natalie ang tungkol sa problema niya kay Nicole at noon pa man ay plinano na nila ang pagpasang sa dalagita. Nagkita pa nga daw ang dalawa sa isang restaurant at doon pinag-usapan nila ang iba't ibang posibleng paraan para isagawa ang krimen. Hanggang sa nagkasundo sila na iset up si Nicole sa isang kunwaring secret date nila ni David at doon ay saksakin niya ito o gigilitan ng leeg. Ilang araw bago ang krimen, magkasama sina David at Natalie na naghanap ng lokasyon para sa planong pagpatay at dumaan din sila sa bahay ng mga Lovell sa Blacksburg. January 26 nang bumili sila ng isang pala sa Walmart at kinalaunan, ang parehong pala ay natagpuan sa sasakyan ni David na may mga dugo ni Nicole. Mag-aalauna ng madaling araw ng January 27 nang mag-isang sunduin ni David si Nicole mula sa bahay nito
at sila ay nagtungo sa napiling lugar ng mga akusado, sa isang liblib na lugar sa Montgomery County, kalapit na bayan ng Blacksburg. Doon na pinalang ng lalaki si Nicole at iniwan niya roon ang katawan ng biktima. Makalipas ang ilang oras, kinontak niya si Natalie para sabihin na nagawa niya na ang kanilang plano at hiningan niya ito ng tulong para itapon ang labi ng biktima at itago ang ilang ebidensya. Alas 8 ng gabi na makuna ng dalawa na bumibili ng mga cleaning supplies gaya ng wipes, gloves at bleach. Ang ilan sa mga gamit na ito ay nakita sa dorm ni Natalie. Mula sa crime scene ay inilipat nila ang katawan ni Nicole gamit ang sasakyan ni David sa isa pang masukal na lugar sa Surry County, North Carolina. Nakuha pang mag-stopover ng dalawa para kumain nang pauwi sila sa kani-kanilang mga dorms. Si David Eisenhower ay formal na sinampahan ng mga kasong first-degree murder, abduction, at concealing a body. Si Natalie Keepers ay sinampahan ng mga kasong accessory before the fact at concealing a body. Parehong hindi pinayagang makapagpiyansa ang mga akusado. Sa paggulong ng kaso, palaisipan sa marami ang naging motibo sa krimen. Isa sa lumutang ay ang pag-aakala nga ni David na nabuntis niya si Nicole. Nakumpirma sa autopsy na hindi nagdadalang tao ang biktima. Lumutang din ang anggulong blackmail. Ayon sa isang kaibigan ni David, naikwento daw sa kanya ng lalaki na mayroon siyang nakarelasyon na isang menor de edad. Nang gusto niya na daw itong hiwalayan, tinakot daw siya ng babae na i-expose niya ito na nakikipagrelasyon sa isang menor de edad. Hindi makumpirma ang motibong ito dahil hindi naman umano pinangalanan ni David kung sino ang babae. Alinman sa dalawang ito ang posibleng dahilan ni David sa ginawa. Pero paano si Natalie? Wala sa kanyang atraso si Nicole at hindi nga magkakilala ang dalawa. Wala ring romantic na relasyon sina Natalie at David. At sa katunayan, hindi naman daw sila ganon ka-close sa isa't isa. Kaya malaking katanungan kung bakit nasangkot ang isang tulad ni Natalie sa isang karumal-dumal na krimen. Base sa mga lumabas sa impormasyon sa kanyang trial, si Natalie ay isang matalinong bata. Aktibo siya sa teatro at nagsulat din para sa kanyang high school newspaper. Gaya ni David ay achiever din ito sa eskwela, partikular na sa math at science. Pangarap umano nitong sumunod sa yapak ng kanyang ama at maging isang aerospace engineer sa NASA. Sa kabila ng kanyang talino at talento, dumanas ng maraming mental health issues si Natalie simula noong siya'y bata pa. Kabilang sa mga ito ang depression, bipolar disorder at anxiety. At pinalala pa ito ng naranasan niyang bullying. Dahil dito, maagang nagsimula ng mga medikasyon ng babae, partikular na para sa kanyang anxiety. Ito nga ang ginamit na depensa ng kanyang kampo at ayon sa kanila, minanipula lang ni David si Natalie para tulungan siya sa krimen at walang kinalaman ng babae sa mismong pagpaslang. Kinwestiyon din nila ang napakahaba, stressful at dire-diretsyong interogasyon sa akusado na umabot ng 27 oras. Pero sa huli, noong Setyembre 2018 ay nahatulan pa rin ang nooy 21-year-old na si Natalie Keepers na guilty sa mga kasong accessory before the fact at concealing a body. Nasentensyahan siyang makulong ng 40 taon. Nang tanungin kung ano ang naging motibo ni Natalie, ang nasabi lang ng prosekusyon ay na-excite umano ang babae na maging parte ng isang bagay na sa tingin niya ay secretive at special. Di tulad ni Natalie na inilaban ng kanyang kaso, noong May 2018 ay nag-plead ng no contest si David para sa mga kasong first-degree murder, abduction, at concealing a body. Hindi ito direktang pag-amin sa krimen. Ang ibig sabihin nito ay tanggap ng depensa na malakas ang mga ebidensya laban sa akusado at hindi na nila ito lalabanan. Maganda ito dahil hindi na kinailangang maranasan pa ng pamilya ni Nicole ang isang masalimuot na trial. Ngunit di gaya ng isang guilty plea, hindi obligado si David na isalaysay ang buong pangyayari, kabilang na ang kanyang motibo. Ang 20-year-old na si David Eisenhower
ay hinatulang mabilanggo ng 50 taon. Sa kanilang sentencing statements, parehong humingi ng tawad sina David at Natalie sa mga magulang ni Nicole. Subalit sa totoo lang, kahit bumaha pa ang kanilang luha at habang buhay silang humingi ng tawad at kahit gaano katagal silang nasa likod ng rehas, hindi na nila maibabalik ang buhay at kinabukasan na kanilang ninakaw. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, paano kaya natin mapoprotektahan ang mga kabataan online, gayong napakadaling magpanggap at magtago ng identity sa internet? Just share your thoughts dyan sa comment section. Please don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement niyo po sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayo lahat. Bye!